Mariing itinanggi ng palasyo ang paratang ng lead legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na sinisikap ni Pangulong Bongbong Marcos na in-neutralize ang legacy ng dating Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, walang batayan ang aligasyon. Tila nakalimutan din anya ni Kaufman na ang mga kasong crimes against humanity ay naisampa laban kay Duterte sa International Criminal Court noon pang 2017. Panahong pribadong mamamayan pa si PBBM. Mismong si Silvestre Bello III na miyembro ng Filipino legal team ng dating Pangulo ay umamin daw sa isang insidente ng pagpatay ni dating Pangulong Duterte. Sa puntong ito, makakausap natin, Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek Claire. Salamat po sa oras. Yes, good afternoon, Cheryl, at good afternoon sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa iyong programa. Yusek, ano ho ang inyong reaksyon o anong reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos matapos nga banggitin ng lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Kaufman sa confirmation of charges hearing? Sinisikap daw in-neutralize ni PBBM si Digong. Alam naman natin na ang Pangulo ay hindi nakikialam sa kaso diyan sa ICC. Ang tangi lamang ginawa ng administrasyon ay isurrender ang dating Pangulong Duterte sa ICC na naaayon sa ating batas na RA 9851, pati ang ating pakikipag-cooperate at coordinate sa Interpol. At kung sasabihin man ni Kaufman na ang dating na si Pangulong Marcos Jr. ay balak lamang in-neutralize, mukhang nakakalimutan yata ni Kaufman ang salitang neutralize ay mas nababagay sa kanyang kliyente na si dating Pangulong Duterte. Ang dami niyang ni-neutralize patungkol sa media, madami rin siyang ni-neutralize na mga di umanong karibal niya sa politika. At isa ng ebidensya dito ng pag-neutralize. Uulitin ko to, inamin mismo ni Mayor Magalong na siya ay Oversight Committee Head ng Tokhang at sinabi niya at umamin siya na base sa kanyang report kung meron man ay maraming pinatay sa panahon ng EJK nang walang basihan, intentional lang na patayan at ibang nasa listahan daw ay mga patungkol sa political rivalry. So paano ito maitatanggi ni Kaufman na mismo mga kaalyado nila, binanggit natin kanina, ang sinabing pag-amin ni Atty. Silvestre Bello III na pumatay talaga si dating Pangulong Duterte nung hinulog niya ang isang tao mula sa helicopter. So, ito ay puro drama lamang ni Kaufman at ang tawag nga natin sa kanya ngayon ay Attorney Pahid Kaufman. Mahilig siya magpahid kung kani-kaninong kasalanan daw ng media, kung bakit na nagkaroon ng hype or nagkaroon ng pag-inflate ng kwento. Nagkaroon din daw ng sala ang mga photographer dahil sa paglalabas ng mga grieving families, pati ang Pangulo, na ito ay walang relasyon sa mga inaakusang krimen, pagpapatay noong November 2011 to January 2019. Kung iisipin mo, Sheryl, lahat ng binanggit niya kay Pangulong Marcos Jr., hindi siya connected sa binabanggit at inaakusang pagpatay nung period na nabanggit natin. So dapat mag-isip si Kaufman na ikaw ay abogado, mayroon kang dapat depensa doon sa aksyong ikino-complain or inaakusa sa kliyente mo. Huwag kang pumunta sa pamumulitika dahil alam naman natin, mukhang wala na siyang ebidensya, kaya ang ginagawa na lamang niya ay siraan niya ang Pangulong Marcos Jr. Yusek Claire, puntahan ko rin po yung sinabi niyo nga, balikan ko yung kay Secretary Silvestre Bello III na sabi niyo, inadmit niya na mayroon siyang inihulog mula sa helicopter. Saan po ito, saan at kailan ito sinabi ni Bello? Okay, sa isang interview niya with Attorney Lasierda sa The Spokes. Nandito niya yan at natatandaan din naman natin na nagyabang din ang dating Pangulong Duterte na meron talaga siyang hinulog mula sa helicopter. So, di ba pag-amin yun ng pagpatay? Kung ito'y akusado,
kailangan mong isakay sa helicopter, hindi ba dapat ang isang akusado or rather suspect ay dapat dalin mo sa presinto para maimbestigahan at makasuhan kung dapat kasuhan? Hindi mo dapat isakay sa helicopter at ihuhulog mo mula sa helicopter. Binanggit din po ni Attorney Kaufman ang isang dokumento na naglalaman ng transcript ng isang telephone call sa pagitan daw ng 4 na tao kabilang ang umano'y silent partner ni PBBM na nakialam sa ICC case ni dating Pangulong Duterte. Ano po ang sagot dito ng palasyo? Unang-una, pinabubulaanan yan. Pangalawa, ano to, anti-wiretapping? Gumagawa na naman ba sila ng illegal? Sanay silang gumawa ng krimen. But anyway, walang katotohanan niya sinasabi ninyang yan. Ito'y gawa-gawa lamang at para mailihis yung issue ng pagpapapatay, yung karumal-dumal at madugong extrajudicial killings na ginawa ni dating Pangulong Duterte, di umanong ginawa ni dating Pangulong Duterte na siya mismo ang architect at pati na kanya mga co-perpetrators. So doon niya nililihis. Wala siyang binabanggit anumang depensa at wala siyang pagtatanggi sa ginawang ito ni dating Pangulong Duterte at ng mga co-perpetrators. Lagi siyang lumalabas at sinisira, no, ang administrasyon na ito. So minsan iisipin mo, pamumulitika ito. Definitely. Para kanino? Para kay dating Pangulong Duterte ba? O para sa ikagaganda ng pangalan ni VP Sara? Paano nyo rin po sinasagot yung aligasyon ni Kaufman na nilabag ng Pangulo yung pangakong hindi makikipagtulungan sa ICC para sa kaso ni Duterte? Ang walang nilabag ang Pangulo dahil ang batas ang ipinatupad ng Pangulo, RA 9851, Section 17, kung saan sinasaad na kapag ang isang kaso, let's say genocide and crimes against humanity, ay nauna ng dininig sa state, another state, or international tribunal, maaari nang i-dispense with ang pag-iimbestiga sa sariling bansa at hayaang umusad na ang pag-iimbestiga sa nasabing international tribunal. Yung ba ay paglabag sa batas? Ang pakikipag-coordinate ba sa Interpol ay paglabag din? So, hindi maaaring labagin ng Pangulo ang kanyang ang batas. Hindi maaaring labagin ng Pangulo ang kanyang obligasyon sa Interpol at sa ang tinatawag nating residual obligations para lang sa kliyente ni Kaufman. Nagkaroon na po ba kayo ng pagkakataon na makausap si Pangulong Bongbong Marcos at did he monitor kung ano po yung mga naging detalye din sa unang araw po ng confirmation of charges at ano po ang kanyang reaksyon? Hindi nagmo-monitor ang Pangulo. Unang-una merong mga affairs at merong events ang Pangulo ngayon maghapon. Kahapon din meron. Pero ina-update natin siya. Of course, bakit? Kailangan Pilipino ang nag-file ng complaint. Pilipino rin yung naaakusahan. So, lahat sila ay Pilipino. At hindi dapat hindi rin natin kalimutan kung ano ba yung karanasan at nararamdaman ngayon nung mga kamag-anak na nabiktima ang kanilang mga anak, kapatid, asawa ng karumal-dumal na pagpapatay. So nagbibigay lang po tayo ng update sa Pangulo. Speaking of marami siyang events, isingit ko na po yung sunod-sunod na pagkikita ni PBBM at Naga City Mayor Leni Robredo. Tanong ng publiko tuloy ngayon, Yusek Claire, magkaalyado na ba sila? Wala pa, Cheryl. Hindi pa talaga na pag-uusapan. Sinabi nila pareho, serbisyo muna bago pamumulitika. So ang pagpunta ng Pangulo doon at inamin naman ito ni Mayor Leni Robredo, as early as Monday, kasi Wednesday nagdeklara si Vice Presidente, as early as Monday, pinadala na ng Pangulo ng DPWH yung mga equipment, yung mga machinery. Tuesday, naglinis na sa estero, sa kanal, sa river, para pagdating ng Pangulo, meron lang naayos. Yun ang gusto ng Pangulo Hindi yung pupunta ka tapos wala pa nagawa. Ang gusto ng Pangulo, pag nag-utos siya, natrabaho na, may nasimulan na, para pagdating niya, makikita na yung epekto nito. Kumbaga may impact na ito sa taong bayan. So yun yung nangyari. So nagkataon lang siguro, pero mismo si Mayor Leni nagsabi niya na prior to that, Monday pa lang, ay nandun na yung mga equipment. So hindi ito para anuhan man si Vice Presidente, kumbaga gantihan or what, hindi. Dahil sa Pangulo, kung ano man ang sasabihin ng Vice Presidente, kung siya'y tatakbo, it's her choice. So it doesn't matter. It doesn't matter to the President, to
to this administration, kung balak niyang tumakbo, di so be it. Basta ang gusto ng Pangulo, ang tutok ng Pangulo, trabaho. Trabaho, trabaho, serbisyo. Marami pong salamat for making time, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.